Ako si Althea at ito ang kwento ng pag-ibig na hindi ko inakala na darating sa buhay ko. Isang kwento ng masaya, masakit, at makulay na paglalakbay ng puso. Bata pa lang ako, naniniwala na ako sa konsepto ng true love. Lumaki akong mahilig sa mga pelikulang rom-com at mga nobelang umiikot sa kwento ng dalawang tao na magtatagpo sa tamang panahon. Ngunit habang tumatanda ako, nare-realize kong hindi ganun kasimple ang buhay at pag-ibig. Kaya naman, naging focus ko na lang ang pag-aaral at pangarap para sa pamilya. Naging abala ako sa kolehiyo at halos wala akong oras para sa sarili. Isang araw, dumalo ako sa isang seminar tungkol sa entrepreneurship. Doon ko nakilala si Liam, isang motivational speaker na sobrang galing magsalita. Gwapo siya, may tindig na parang laging handang tumulong, at may kakaibang karisma na parang nakakawala ng problema. Pagkatapos ng seminar, naglakas loob akong lumapit para magtanong tungkol sa negosyo. Simple lang ang usapan namin noong una, pero napansin kong interesado rin siya sa mga bagay na mahilig ako, tulad ng pagbabasa ng self-help books at pagpunta sa mga art exhibits. Nagsimula ang lahat sa simpleng pagkakaibigan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kaming naging malapit ni Liam. Madalas kaming mag-usap tungkol sa buhay, mga pangarap, at mga bagay na nagpapasaya sa amin. Hindi ko na malaya na nagiging espesyal na pala siya para sa akin. Isang gabi, habang naglalakad kami sa park matapos ang mahabang araw ng trabaho, sinabi niya sa akin, "Althea, ikaw ang taong nagpapagaan ng araw ko. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero gusto kitang makasama palagi." Nanlaki ang mga mata ko at hindi ko alam ang sasabihin. Sa totoo lang, may nararamdaman na rin ako para sa kanya, pero takot akong masaktan o mawala ang pagkakaibigan namin. Sa kabila ng lahat, nagdesisyon akong maging totoo sa sarili. "Liam, mahalaga ka rin sa akin," sagot ko habang nanginginig ang boses. Simula noong gabing iyon, opisyal nang naging kami ni Liam. Para kaming nasa isang fairy tale. Nagpunta kami sa iba't ibang lugar, nag-explore ng mga bagay na bago sa amin, at pinuno ng saya ang bawat araw. Hindi ko alam na kaya pala ng puso kong magmahal ng ganito. Siya ang naging inspirasyon ko sa bawat hamon ng buhay. Pero syempre, hindi palaging masaya ang lahat. Dumating ang mga panahon na dumaan kami sa matitinding pagsubok. Isa na rito ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. May mga araw na nag-aaway kami dahil sa mga simpleng bagay tulad ng oras o mga hindi natutupad na plano. Pero ang pinakamalaking pagsubok ay noong nalaman kong kailangan niyang pumunta sa ibang bansa para sa isang malaking proyekto na tatagal ng 2 taon. Napakasakit ng ideya na mawawalay siya sa akin, subalit naintindihan ko ang pangarap niya. "Liam, kung ito ang makakabuti para sa'yo, susuportahan kita, pero ipangako mo na babalik ka," sabi ko habang tumutulo ang luha. "Althea, ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong magtagumpay. Babalik ako at gagawin ko ang lahat para maging proud ka sa akin," tugon niya. Habang wala si Liam, pakiramdam ko'y nawala ang kalahati ng buhay ko. Mahirap ang long-distance relationship, lalo na't magkaiba ang time zone namin. May mga gabing umiiyak ako dahil miss na miss siya. Pero patuloy kaming nag-uusap kahit sa simpleng video calls at messages. Ang mga pangako niya ang naging sandigan ko para magpatuloy. Ngunit dumating ang isang araw na bigla siyang naging malamig. Unti-unti niyang binawasan ang oras para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, kaya nagdesisyon akong tanungin siya. "Liam, may problema ba?" Tanong ko sa kanya isang gabi. "Althea, pasensya ka na. Sobrang dami ng trabaho at minsan pakiramdam ko hindi ko nagagampanan ang pagiging boyfriend ko sa'yo." Sagot niya. Ramdam ko ang lungkot sa boses niya, pero hindi ko maiwasang magduda. May bahagi ng puso ko na natakot sa posibilidad na baka may iba na siya. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik si Liam sa Pilipinas. Masaya akong makita siya muli, pero naramdaman kong may pagbabago. Hindi na siya katulad ng dating Liam na laging masaya at puno ng kwento. Hanggang sa isang araw, inamin niya ang lahat. "Althea, may isa akong kasamahan sa trabaho na nagkaroon ng espesyal na puwang sa puso ko habang wala ako rito. Pero alam kong mali at ikaw pa rin ang mahal ko," umiiyak niyang sabi.
Parang gumuho ang mundo ko noong sandaling iyon. Pinili niyang maging tapat, pero hindi ko alam kung kaya ko pa siyang pagkatiwalaan. Liam, mahal kita, pero hindi ko alam kung paano haharapin ang sakit na ito, sagot ko habang tinatago ang pighati. Matagal na proseso ang pagpapatawad. Pinili naming bigyan ng isa't isa ng oras at espasyo para maghilom ang sugat. Hindi naging madali ang lahat, pero unti-unti naming inayos ang aming relasyon. Pinakita niya sa akin na handa siyang magbago at itama ang kanyang mga pagkakamali. Sa huli, napagtanto ko na walang perpektong relasyon. Ang mahalaga ay ang kakayahan naming magpatawad, magtiwala muli, at mas piliin ang pagmamahal kaysa sa sakit. Ngayon, mas matibay na ang pundasyon ng aming relasyon. Hindi ko man alam ang hinaharap, sigurado akong handa akong harapin ito kasama siya. Habang binubuo namin muli ang aming relasyon, binalikan namin ang mga alaala ng aming masasayang sandali. Nagpunta kami sa lugar kung saan kami unang nagkakilala, ang conference hall na puno ng tao ngunit nagbigay daan para magtagpo ang aming mga landas. Nangako kami sa isa't isa na hindi na ulit hahayaang masira ang aming relasyon dahil sa distansya o pagkukulang. Isang araw, inimbitahan niya akong samahan siya sa isang charity event na bahagi ng kanyang trabaho. Doon ko nakita kung gaano kalaki ang naitulong niya sa mga tao habang nasa ibang bansa. Naramdaman kong muli ang pagmamahal ko sa kanya dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Althea, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataon, sabi niya habang hawak ang aking kamay. Hindi ko sasayangin ito. Pagkaraan ng ilang buwan, nagpa siya kaming magsimula ng isang proyekto ng magkasama, isang maliit na negosyo na tumutulong sa mga lokal na artisan. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, nadama ko ang lalim ng aming koneksyon. Natutunan naming magtulungan hindi lang bilang magkasintahan kundi bilang magka-partner sa buhay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong napagtanto na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto, pero ito ay may kakayahang magbago at magpalago sa mga taong handang ipaglaban ito. Liam, salamat sa lahat ng sakit at saya. Salamat sa pag-ibig na nagpabago sa akin. Sabi ko isang gabi, habang magkatabi kaming nakaupo sa ilalim ng mga bituin. Ngumiti siya at tumugon, Althea, ikaw ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko. Hindi ko na kailanman hahayaang mawala ka. Ang pag-ibig ay hindi palaging masaya at madali. May mga pagkakataon na sinusubok nito ang ating tibay at kakayahang magmahal. Pero sa kabila ng lahat, natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko. Kaya kung dumating man ang mga pagsubok, tandaan mong laging may pag-asa basta't handa kayong magtulungan. Ito ang kwento ng pag-ibig ko at ito ang kwento naming dalawa. Isang kwento ng pagmamahal, pagkakamali at muling pagbangon. Ang aming kwento ay patunay na sa bawat pagkadapa, may pagkakataon tayong bumangon at magsimula muli, mas matatag, mas matapang, at mas punong-puno ng pagmamahal.